Nakuha eh. Oh, ah! Sinacrifice. Walang joke. That little mouse, 'cause I'm an albatross. At ito na po, finals na po sa ginaganap na Speed Chess Championship 2024. Magkalaban Grandmaster Magnus Carlsen at yung player na talaga namang china-champion lahat ang torneo ngayon pag wala si Magnus. Pag wala si Magnus eh. Walang iba kundi si Alireza Firouzja. Ayan. So ang score po nila matindi. Close fight. 1.5, 1.5. Okay, so nagsimula na po. This is game number 4. Ang score po, nasa baba ng pangalan nila. So, Italian game na ang pinasok ni Magnus. Mukhang eto na, naglalabasan na po talaga ng opening nila to. No? Shoutout po sa mga nanonood. Welcome po sa ating live streaming. Don't forget to like and share. So, sa kasalukuyan po, nasa first segment pa lang po sila, which is yung time control 5+1. At ang time nila ngayon, remaining to play 5+1 is 52 minutes. At ang score po is 1.5, 1.5. So this is game number 4. Ayan, nag-atrasan yung pyesa. It turns out it's already a novelty. First time nang na-reach yung ganitong position sa tournament. Ibalik ko lang po ng konti. Let me just figure out. Ayun. Ayun, okay. So ang linya before is knight takes. So bishop f6 is already a novelty. Ayan. Puyatan na naman to. Puyatan na naman to. Okay, tinirahan lang po ng b6. Probably for the bishop also. Para kung hindi man pumunta dyan, kung dito mo man targetin, hindi malilibre yung b7. Very solid play ang ginawa. Ano na ang gagawin dito? Ni Alireza, napapaisip po siya. When it comes to time, dikit po ang laban. Ayan. Nalate ako. Oo, nalate tayo eh. Pero nandito na tayo. Don't worry guys. Don't forget to like and share. Magandang gabi. Thank you po sa nagsend ng star. Kay Ma'am Dia Bais. Ayan, salamat po sa pagsend ng star. Kay Arvin J. Dechos. Ayan, hindi ko kayo masyado napapansin kanina because I was analyzing the game. Minamadali ko. Okay, Bishop C4 develop. Rook lang dito. That's a bit weird. Kasi para saan to? What's the idea of that move? Well, siguro para pag gano'n, nakaiwas agad dahil wala lang siya matira. Ano yan? Waiting mo ba yan? Dahil yung bishop, hindi niya alam kung saan yung best square. Kung dito ba o dito o dito. Hindi ko sure eh. Pero rook move lang ang ginawa ni Magnus. But for some reason, sumasang-ayon naman ang engine sa side ni Magnus. Dahil equal pa rin. And it's not bad. Being black, naka-equalize ka after the opening part is goods yun. No? Lamang pa siya sa oras. Lamang pa siya sa oras. By the way guys, sino sa tingin nyo ang mananalo dito? Magbotohan tayo. Who will win? Ang tanong, who will win? Sino mananalo? Englishin ko na nga. Ayan, si Magnus o si Alireza? Bumoto po kayo sa YouTube, may botohan tayo doon. Tingnan natin. Ako, Magnus ako. Magnus ako. Ako Magnus. Ewan ko kung sino kayo. Basta ako si Magnus. Sinabi ko na yan. Dati pa. Basta naglalaro si Magnus, kung tatanungin nyo kung sino magcha-champion, Magnus ang pipiliin ko. Magnus na yun eh. I'm not saying lagi eh, pero most of the time, when it comes to, statistic talaga, Magnus. And when it comes to rating, siya din ang ang favorite eh. Anyway, nagkakapalitan na po ng pyesa ngayon. Shoutout po sa lahat ng nanonood. At ayan na nga po, tumalon yung kabayo doon with idea. Pwede dito, pwede doon. So, mapapaisip talaga ngayon. Ayun, alam nyo ba, lumabas bigla yung idea ng Rook B8. Alam nyo kung para saan yung Rook B8? Nakita pala ni Magnus hanggang dulo na magkakaroon ng ganitong posisyon at tatalon yung kabayo, persadong mag C6 at yung Rook B8, depensa pala yan sa B6. Yung pala yun, ay hanap, ang lalim nun ah. Anong move tinira yung Rook B8? Move 16. Ngayong move 21 pa lang nalaman kung bakit. Kasi hindi ko maintindihan yan eh.
Josh Wick, Lodi Coach, Magnus tayo. Magnus na yun eh. Pero ako naman, para sa akin talaga, sobrang maganda yung laban na to. Kung manalo man si Magnus sa akin, ang percentage para sa akin na 60-40 po ito. Kasi yung ibang player, ang hula ko, 80% halos si Magnus doon eh. Or more than 80% eh. But this one is a bit close. Tingnan nyo, tinira nga ni Magnus yung C6. Yung pala yung idea nun. Yung Rook B8 kanina. Lalim naman nun. Hanip na yan. Grabe ha. Nagkaroon ng silbi yung Rook B8 to defend the B6 pawn. Anyway, king move lang. Alright, siya din maki-king move. I like the G6 move aside from the square for the king sa G7, no? Na-prevent din yung knight jump sa F5 later on. Ayun. So, makiking move yan. I'm not sure kung makiking move nga yan dyan. Pwede din kasing ganito, ganyan, tapos F5. So, tingnan natin what will be the plan of Magnus dito. It's equal pa rin daw according sa engine evaluation. At eto na po si Alireza, magdodoble na. Kining movean na nga. Kining movean, tinulakan, agresibo namang umatake sa may king side. Ito pong si Alireza. Will Magnus stop the move by playing H5 o papahintulutan niya lang? Ang gusto po niyan H5 eh. And in case na magkapalit-palit dito, may ganon. Siguro sasabihin niyo, Coach, H5 is free. Pero double pawn po yan. Masisira pawn structure mo. The knight will have a square on F5. Kaya tinulakan na ng H5. Inunahan na po ni Magnus. Inunahan na, ay grabe naman yun. Busang gala. Sobrang agresibe. Ay, agresibe. Ano ba, nabulol ba ako doon? Anyway, G5 lang. Ang tindi. Nakuha ko yung idea ni Magnus eh. Alam mo, feeling magaling, no? Hindi kasi, ganito po yan eh. May pair of bishop si Magnus. Knight and bishop kay Alireza. Ngayon kasi ang common play, pag pair of bishop ka, you have to open up the game. And since yung D-file po, obviously, kuha na po yan ni Alireza. So, he's trying to do or open another file on the king side para pag kinapture check, katulak doon. Ang problema lang, nabuksan yung square dito. At hindi lang yon, yung tira po ngayon ni Alireza na Rook D6, it's a number 1 engine move. That is to attack the pawn on C6 at nakipagsabayan na. Ayan na, kinapture ni Magnus to na hindi pinansin. Kinapture lang to. Ngayon, ang mga nangyayari po, may threat dito. Ayan pwede din pumasok yung Tori doon. Wow, yung knight will have a very nice square here. Hindi lang yun, yung square po ng D5 for the knight is nakuha na. Kasi yung C6, ang trabaho nun, bantayan yung D5 eh. Nakuha eh. Sinacrifice. Walang joke. What a move. Guys, bakit kinapture yun? Ibalik lang po natin ng konti kasi medyo mabilis ang pangyayari. Pag kinapture mo kasi, may check dito. Kaya napilitan si Magnus and as you can see, one piece down si Magnus dito. Mukhang tagilid si Magnus Tagilid si Magnus but of course hindi pa po siya sumusuko. Talagang lumalaban pa rin. May mga pawn naman siya. Pero a piece is a piece. Pag napalit yung Reyna, winning na dito si Alireza. Well, actually winning na siya ngayon. Pero mas dadali ang buhay niya. Mas madali nang ipanalo pag nawala yung Reyna. Ayan na nga, hinamon na. Nagtetret ng mate, kakainin. Malamang sa malamang, kainin mo yan. At nagkakapalit-palitan, pero Magnus still playing. 1 minute pa halos si Alireza. Less than 20 seconds na lang si Magnus. Lalamang po ata si Alireza. This is the first time na nalamangan si Magnus sa isang match. Grabe si Alireza ngayon Parang chess player si Alireza ngayon. Mukhang papahirapan niya talaga si Magnus ngayong gabi. Parang sigla ko ngayong gabi Alam niyo kung bakit? Hindi ako nagkakape. Napakipi ako Minom ako ng konting kape ngayon Ganun pa ng feeling pag nagkakape ka, no? Anong hyper ka? Anyway, this is already winning. Ayan na nga po. It's just a matter of technique. Dadahan-dahanin na lang yan. One piece One piece. Ayan, babagsak to. Babagsak yun. Kahit bumagsak yung mga dalawa at ayun na, naparisay na si Magnus. At dahil doon, lamang na po ng 1 point. Ito pong si Alireza after 4 games, 2.5, 1.5. Ngayon, nagsimula agad yung game number 5. That little mouse, 'cause I'm an albatross.